I'm your VJ Mark. At I'm your VJ Shannon. At ito ang Coffee House Chat. Behind the notes. Ayan, so kamusta ka, VJ Mark? Ito positive pa rin. Positive na positive pa din. Tawang-tawa ka dyan, ha? Masaya lang ako, VJ Yes, Mark. tama dyan, VJ Shannon. So, ipakilala mo na ngayon ang ating makakasama sa ating mga kabuwisenyo at kabuwisenya. Ayan, so syempre, VJ Mark, iba pa rin yung pakiramdam kasi may bago tayong guest na naman. Yes, Diba? okay. Syempre, blessed na naman tayo kasi marami na naman tayong matututunan. Tama ka dyan, Araw-araw Shannon. tayong maraming natututunan. Kaya naman mga kabuwisenyo at kabuwisenya, hindi na namin to patatagalin at ipapakilala na po namin ang guest namin ngayon. Yes. Walang iba kundi si Sir Ato Echivare. Wow. Ayan! Kamusta po, Sir Ato? Sir Ato. I'm good at kasama ko kayo. Ayan, syempre kami din po masaya at nakasama ka po namin. Thank you. Ayan, so syempre, Sir Ato, pakilala niyo po muna yung sarili niyo sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya. Kung sino ba si Sir Ato Echivare? Okay, I'm Renato Echivare. Ato, you can call me Ato for short. And Apo. I'm an HR consultant. Apo. And siguro for mas madaling maintindihan, outsource HR. Okay, so I serve companies, small, medium, and large enterprises. Ayan. So syempre, VJ Mark, isa siyang HR consultant, di ba? Yes. Sir Ato, yan po ba ay nasa family niyo na? Kumbaga, ganyan na rin po ba yung mother mo? Principal na po ba siya? Yung mga ganyang Opo, bagay ba? tama. Okay, alright. So kung siguro saan ako na-inspire para Opo. maging HR. Yes po, tama. Okay, well, siguro pagdating sa character, I got Apo. it from my father. Opo. Okay, my father was a lawyer at that time. And I remember this incident na nag-away kami, Apo. Ito mahabang kwento, pero at the end, this is what he told me. Sabi niya Apo. sa akin, all I ever wanted was to help people. Opo. And because of that, parang tumatak sa pag-iisip ko yon about helping people. Because although at that time, bata pa ako, I didn't see na saan ko pala dadalhin niyang natutunan ko. Opo. Yung pala, madadala ko siya sa HR. It's about Apo. helping people. Opo. Yes. Yan. So, Sir Ato, may na-encountered ka na po ba na mga empleyado na naglabas ng sama ng loob or kaya mga positive or negative man sa loob ng kumpanya po na tumatak sa inyo? Opo. Oo. Madami, no? Ang kinaganda sa HR is some people would say 1 plus 1 is equal to 2. Yes. Apo. Pero sa HR, 1 plus 1 is equal to you don't know. Diba? Because ang pinag-uusapan natin, tao. Yes, Apo. opo. Man is dynamic, ika nga. Yes po. Iba-iba siya. Okay, so yes, part of which is yung counseling and yung sinasabi nating mentoring and coaching. Yes, Okay, so they go to the room. Pero naalala ko, I place a sign sa room ko. Sabi ko, I don't have all the answers. Okay, Yes, po. katapos sa kabila, Apo. nilagay ko rin, if you came here with problems, please do not enter. Okay? But if you came with answers, let's talk. Opo. Opo. Okay, so yun ang yung motto ko sa pagdating sa counseling, mentoring, and coaching. Opo. Opo. Okay, so yun, it's part of the game, Yes. part Opo. of my job to mentor and coach people. Okay po. Sir Ato, as an HR consultant po, ano po yung nakikita niyong strength and weaknesses nila po? Na makakatulong sa amin, ng mga empleyado ng po. mga empleyado. Okay, ang lagi ka sa akin sinasabi ng ng mga may-ari, going from one side to another. Opo. Lagi sa akin sinasabi ng may-ari, Ato, nawawala na yung malasakit. Opo. Okay. So yun ang hinahanap nila sa empleyado nila. Apo. Pero ang sinasabi ko naman sa owners, you have to be more patient because it's not theirs. Hindi nila Apo. nakita yan. Okay. For employees naman, gusto ko naman sabihin sa kanila, you work as if it's your own because one day it might be yours. Yes po. Okay? So you don't know, you might have your own business in the end, di ba? Apo. And you will understand how employees think, di ba? So Yes, yun. opo, Sir Ato. Alam mo, VJ Mark, narinig ko yung salitang malasakit na natutunan din natin kay Prof. Sa yung Yes, tama initiative ka dyan, at VJ malasakit. Kasi importante siya. Hindi lang para sa trabaho, kung hindi ito yung para sa pang-araw-araw. Yes, tama Diba? ka dyan, VJ Shana. So, Sir Ato,
paano pala po yung appraisal? Di ba syempre yung mga empleyado, gusto nila ng word na appraisal. May Apo. tama po bang procedure yon o basa-basa na lang po siya binibigay or meron dapat na hindi bigyan? Paano po yung mga ganong procedure? Okay. That's nice Apo. question. No? You know, appraisal is part of performance management. Napaka-technical, ang bigat. Ano ba Apo. yan? Ano ba yan? Yes, ma'am. Okay, pero sa simula, ganito lang naman yan para maintindihan ng mga may negosyo. Apo. Okay, may empleyado sila. Yes. Sa simula pa lang, dapat malinaw kung ano ang target natin. Apo. Kung ano ini-expect ng kumpanya sa empleyado. Apo. Para fair. Yes. Di ba? Pagkatapos, ang appraisal, hindi dapat pagtapos na yung taon. Apo. Kung maaari, sa gitna o di kaya quarterly. Para hindi pagdating dito, bad news na lang. Apo. Kung may bad news dito, good news na. Apo. Di ba? So, ang mangyayari dito, babanggitin nyo kung ano yung target. Apo. Pagkatapos, sa every appraisal, quarterly ba? O di kaya sa gitna ng taon, sasabihin mo, uy, napansin ko lang na mukhang may ginagawa kang mali. So yun, ganun yung appraisal, no? Yes po. So, Apo. para pagdating ng katapusan, na-reach natin yung target natin at naging mabuti yung tao. Apo. Tama So, po, sir. tinutulungan natin yung tao para maging mabuting empleyado. Ayan. yes. So, VJ Mark, syempre napag-uusapan na dito yung performance management. Yes, perfect. Gaano po ba kahalaga ang performance management? Okay, alright. So, mahalaga. Bakit? Of course, sasabihin ko mahalaga as an HR. Apo. Dahil kasi, alam nyo, ito lang masasabi ko, no? Merong mga empleyado talaga na hindi naman talaga sila para sa kumpanya. Apo. So, doon natin, isa yon. So, na-assess natin yung tao. Yes, Apo. assess. Huwag natin iisipin na, ito gusto ko sabihin, pag ako nagtanggal ng tao, hindi ko siya tinatanggal palabas. Tinatanggal ko siya paakyat. Bakit? Okay, Paano bakit? po? Bakit? Okay. Dahil kasi bilang isang manager kunyari o may-ari, akala ko dati, kasi ang dami kong natatanggal Apo, na apo. tao. There was a time, 50 tao sa isang buwan ang kailangan kong tanggalin. Apo. Okay? At nagmarathon talaga ako ng hearings, no? So I had to ask myself, Ato, kaya mo bang maatim to na magtatanggal ka ng tao? Apo. Apo. Okay. So sinabi ko sa sarili ko, kung di mo sila tatanggalin, tanggalin mo sila na may puso. Okay? So constructive, no? Apo. So, and I saw that, no? Dahil kasi pag nagtanggal ako ng tao, I'm going to encourage them to do better, where to go, ganyan. Apo. Oh, it's not the end all yung Yes, po. di ba? Apo. So, I'm sorry, no? Pero magandang topic yan dahil kasi, ano yan eh. Apo, Yes, apo, basta apo. wala to. Yes. Pero again, ang going back, ang gusto ko lang sabihin is, ang appraisal is important because binibigyan mo ng direksyon yung tao. Apo. Yes. And then kung hindi siya para talaga sa kumpanya, then para win-win, kailangan Apo. siyang umalis. Apo. Pero sa magandang paraan. Apo. So yun yung ano sa akin. Pero sir, In a nutshell yun ah. Yes Apo, po, apo. yes po, sir. Dumadating din po ba sa punto na as an HR consultant, nakukonsensya rin po kayo tanggalin Apo. yung isang empleyado? Sa larangan natin, hindi ako nakukonsensya. Hindi sa sinasabi kong mayabang ako or Apo. what, na Apo. magaling ako, hindi Yes po. eh. Lagi kong sinasabi, I'm not kicking him out, I'm kicking him up. There were so many times that I even had to kick out people on Christmas time. And naalala ko pa, kailangan bumiyahe sa province para magtanggal ng tao na yung asawa niya buntis. But we had to do it. Yes po. Oo, we had to do it. It's the best for both employee and employer. Okay. So sir Ato, may time po ba rin na tinatapik nyo, for example, yung mga boss ng isang kumpanya na, mali na tong ginagawa nyo or parang medyo mahigpit ka na, may ganun po bang part kayo? Na tumutulong kayo para i-encourage or bigyan din ng sight or path yung isang boss? At saka VJ Mark, add ko lang din, kapag inaalis din po ba sila, Sir Ato, nagpapasalamat po ba sila? Okay. Siguro ang una kong sasagutin yung, of Apa. course, yung tanong mo, no? Apa. Okay. So, sa tanong mo, yes, pag ikaw ay isang business, ikaw ay employer, Apa.
marami kang iniisip Opo. at ang pinakamahalaga ay survival of the company. Yes Apo. po. Di ba? So, ngayon, kung meron silang gustong tanggalin, minsan gusto nila ganun lang, no? Apo. Pero like kung sinasabi sa mga kumpanya, recruitment or retention is the new recruitment. Apo. So what does that mean? So sinasabi ko sa kanila, it's now a challenge for employers on how to retain their employees. Yes Apo. So wag nilang isipin, masama ka, hindi ka magaling, pangit ka mag-perform, alis ka. The question is, have we done our job? Because mas mahal magtanggal ng tao at kumuha ng bago Apo. kesa sa mag-train na lang ng tao. Apo. Well, again, ang daming kwento niyan, pero anin ko lang, no? Yes, Pero, bibitinin tayo. pero, pero yung sa tanong naman ni Sean, kung may, May nagpapasalamat po. oo. Naalala ko, I had to take away, I had to, merong kailangang manager. Actually, he was more than a manager. He had to leave the company. And ako yung inatasan to do so. Apo. Okay. And pagdating kasi sa mga matataas na pwesto, hindi na yan basta performance appraisal, mga ganon. Apo. It's more of professionalism. Yes po. Apo. Tama po. So, tinanong ko sarili ko, he was already old, can I talk to him properly na lang? I'm sorry, no, marami itong kwento, no? Yes. Ayan. Pero Pero, yun- syempre, Sir Ato, alam kong maraming Yes. kwento, VJ Mark. Pero syempre, bibitinin po natin ulit yung mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin kasi marami din pa po kaming gustong itanong. Ayan. So syempre, mga kabuwisenyo at kabuwisenya, magbabalik po kami dito sa Coffee House Chat Behind the Notes. Coffee break po muna tayo ulit. Diyan lang kayo. Cash is fleeting, yet spending for experiences lasts a lifetime. We offer visa assistance, ticketing, insurance, and accommodation for your personal and business needs. It was great, no glitches, just arrive tonight, our client said. So do you want to experience that type of fast and secure flight for you and your family? Book yours now with Fly Travel Express. Fly fast with delight. At nagbabalik muli ang Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, so VJ Mark, Sir Ato, at mga kabuwisenyo at kabuwisenyo, alam naming biniti namin kayo kanina, kaya naman ipagpapatuloy natin ulit. Ito po yung yung sa pagpapasalamat kapag inaalis po. Ayan. Okay. Well, may employee nga. Apo, He yung was guy. like the vice president of a company. Apo. And I remember Christmas time to. So it Apo. was really quite difficult, no? Okay. And then I had to approach him and tell him what has happened, mga Apo. ganon, professionalism and everything. Yes. Okay, and pumayag naman, maganda naman. Because again, sabi ko, you should say it with a heart talaga. Apo. So, after doing so, siguro, it took siguro mga 2 years. Apo. Nagkita kami, gulat ko, and then he approached me. Ako nga kinabahan, sinabi ko, oh my God, di ba? Magagana, di ba? Yes, Apo. Oo. And then he approached me and told me, Ato, I understand what you did. And sabi niya sa akin, you know, you don't have to worry. And because of what you did, I'm now doing this. Actually, yun ang naging inspiration ko sa you're not kicking him out, Apo. Yes. kicking him up, no? So, yun ang ano ko. So, Yes po. Sir Ato, regarding naman po sa memo. Ayan. Sa loob ng kumpanya, di ba? Nakaka-receive yung iba't ibang empleyado. Ng mga memo. Yes, tama. Regarding sa mga late. Oo. Hindi lang siya sa late, sa pag-uugali din po. Oo, character. Diba po? Sa Yes, sa character loob. din po. Ano po ba yun, Sir Ato? Basta-basta lang po ba magbibigay ng mga memo? Memo, oo. Or may pinagbabasehan po sa isang kumpanya? okay, alright. Gusto ko muna idaan muna sa isang ika nga, parang philosophical. Apo, Yes, apo. sure. Okay? Merong mga tanong na if God is love, why is there hell? Apo. Di ba? So, ang ano is, why do we have a memo? Apo. Because we don't want you to go to hell. Naman, Jimmy Channel. Alright, Yes. so we give memos because gusto namin sabihin na importante ka sa amin. Apo.
Kaso lang, kailangan muna kitang tapikin. Bigyan ng Apo. memo para makorek mo sarili mo. Because we want you to stay with us for the longest time. Oo, di ba? So, ganun lang yun, no? Apo. So, ano ba pinagbabasihan ng memo? Well, two things, no? If you don't have a handbook or code of conduct, Opo. in-address na yan ng labor code. And the Apo. labor code said, in the absence of any code of conduct or handbook or agreement, Apo. then you can refer to the labor code of the Philippines. Opo. So, yun ang ano doon. So, hindi ho ibig sabihin, ay, wala akong handbook, wala tayong memo, wala tayong Yes, patakaran. No, maganda ang ating batas. Opo. In-address po nila yan. Ang kinaganda lang ng mga handbook, naging specific sila. Yes. Oo, no, parang tinatanggal natin yung the subject of interpretation. Opo. Ayun po. Ayan, Sir Ato, di ba pinag-usapan po natin yung performance management? May kaugnayan po ba ito sa mga working hours, minimum wage, yung mga ganong bagay po? Yung performance management Apo. pagdating sa mga working hours. Opo. Yes din, because kung kunyari lagay natin working hours, if you're lagay na lang natin you're not working within the schedule. Yes. Opo. Then of course that would go back to performance appraisal kung saan ka i-correct ulit. Paikot to, no? Paikot. Your kung ano nakasulat, Apo. performance appraisal, and then ibabalik ka ulit. Apo. So yun yung Umiikot lang po. umiikot Yes. lang, Apo. no? So in short, either ini-encourage ka sa ginawa mo Opo. or tinatapik ka sa maling ginawa mo at Apo. kailangan mong ayusin. Yes Apo. po, tama po Sir Ato. Oo. Gaano po kahalaga ang performance management sa isang organization o kumpanya? Oh, well, again, I said it's important because people need to reach their goals and targets. Apo. So ito yung target, ito yung binanggit na target sa beginning of the year. Apo. Para ma-reach to, yung mga empleyado kailangan diretso. Opo. Yes. Okay, paano kung lumilihis? So diyan pumapasok yung performance management, no? Apo. And then at the same time, kung kunyari man kahit diretso, the question is, gaano kabilis? Opo. Baka mabagal. Yes. Okay, Opo. ngayon, pagdating naman dito, it's now recognition. Opo. Sasabihin ko sa'yo, ganda ng ginawa mo, Ato. Okay? And again, ang laki niyan because it will touch on compensation and benefits. Apo. Because what if ang ganda ng trabaho ng tao? Ano na ngayon ang ibibigay mo? Opo. Yes. Di ba? Yes. Sasabihin mo na lang, good job. Good job. Tapik na lang po. Tawig na lang. Tapik na lang. Pero again, going back, like ko sinasabi, some companies do not have the budget. Apo. Pero what can they do? Hindi naman kailangan na magarbo, mataas or anything. Pricey po No, yung pricey. bibigay. But you can be creative. Okay? So what does being creative mean? Well, pwede naman siguro na i-treat mo yung tao sa dinner along with Apo. his family Yes. para lang ipakita yung importance. Yun ang pinakamababa pag wala talagang budget, para lang ipakita na sincerely nagpapasalamat ako sa'yo. Apo. Oo. Pero kung kaya mo, may kang maibibigay, then betterer. Apo. Opo. Sa performance management po ba, Sir Ato, para mas pagbutihin pa ng mga empleyado yung mga ganyan, may sinusunod po ba? Like, nagbibigay po ba kayo ng inyong insight para mapabago yung memo nila? Apo. Oh, yes, oo. Una-una, naalala ko, last week, sabi sa akin, Ato, bibigyan ko ng memo yung tao. Okay? Bibigyan ko ng notice to explain. Opo. Okay. Ngayon, sinabi ko, sir, wag na po muna. Alam ko, mabigat po yung ginawa ng tao. Apo. Pero kailangan mong intindihin yung tao. Yes. Bakit niya ginawa to? Dynamic ang tao, iba-iba yan eh. Apo. Okay, so kung binigyan mo ng isang ganito na lang, basta-basta, baka lumala pa. Apo. So sabi ko, ako na lang po gagawa ng memo po para sa inyo. So in-explain ko parang bata. Apo. Step by step po. Step by step, no? Ika nga dahil hindi ko sinasabing may favoritism, Apo. pero ang sinasabi ko, iba talaga ang tao. Apo. Yes. Opo. Totoo po.
VJ Mark, gusto kong tanungin si Sir Ato kasi nabanggit niya dyan na, syempre, di ba, minsan nadadala tayo ng emosyon natin. Apo. Paano niyo po na-handle yung isang emosyon ng mga hinahawakan niyo pong company or yung mga boss niyo po na, okay, gusto ko ganito, magbigay agad ng gaya niyo po ng sinabi kanina? Alam mo, sasabihin ko sa inyo, pagdating sa mga owners, Apo. bago ko pumasok ng kwarto, nagdadasal muna ako. Dahil kasi ang bigat, Apo. mas lalo na pag profit-oriented, Apo. yung kumpanya may targets. Yes po. Apo. Kailangan. Hindi mo lang basta pwede sabihin, hindi, kailangan natin yung tao, ganyan-ganyan. Hindi, baka hindi maintindihan. Apo, apo. Okay? So, ako, kung pagsasabihin mo, may ano ba ang puso ko for that, Apo. kailangan matigas ang puso. Apo. Okay. Kailangan, eto na lang, sasabihin ko. May ako nilapitang business owner. Sinabi Apo. ko sa kanya, ma'am, magre-resign po tao nyo. At Apo. sabi niya, bakit? Dahil daw po kasi matagal na po siyang walang increase. Okay, sabi sa akin. And then sabi sa akin ng business owner, babae siya, tinitingnan niya yung kumpanya niya. Sabi niya sa akin, Ato, I understand you. Do you know what my problem is every day? Sinabi niya sa akin, ano po yun, ma'am? Every day, I have to make sure that all of my employees have food in their table tonight. Okay. So, sa akin, kailangan ko din unawain ang employer, yung employee, strike the balance, where to get the funds. Hindi lang ako puro recruitment, Apo. pero how to professionalize and maximize the company. Ayan, so syempre, VJ Mark, isang HR consultant nga si Sir Ato, di ba? Yes, BG Shannon. Sir Ato, nag-know na po ba kayo sa mga kumpanya? Kumbaga, may mga decision po sila, or may mga gusto po sila. Naghindi na po ba kayo sa mga kumpanya na pinasukan nyo po? There was a time na ang ganda ng benefits ko sa isang kumpanya. Apo. But they didn't listen to me from the first day. So sinabi ko sa kanila, we have to do this and that. Di ko na Apo, ba, of apo. course, no, Apo, mababanggit yun, no? syempre po, apo. And then, sinabi ko, we have to do this and do that. And then sabi nila sa akin, Ato, don't worry, we will follow you. And then, Apo. ang tagal, hindi nangyari. And then, nangyari, nagkaroon ng union. Apo. Yun. Okay? Apo. And I was asked to go to Zambales Apo. or Bataan ba yun? Hindi ko na maalala. That was more than 10 years ago, Apo. no? Apo. Punta ka doon. So, gabing-gabi, and then I had to pacify more than 100 employees na ano na sila, go to a warehouse gabing-gabi. Apo. And then, kinausap ko sila. I went back. Akala ko okay na. And then, hindi pala. And then, the lawyer, sinabi sa akin sa payo is that hindi ko sinasabi ito payo lahat ng lawyers. It Apo. just so happened that yun ang payo. No? Apo. So sabi sa akin, Ato, bayaran mo na lang Apo. yung kinauukulan. So under the table. Apo. Okay. Apo. So I had a very good engagement at that Apo. time. Maganda sweldo. I was handling 13 people. It was very big as Apo. an HR. Nationwide kami. Apo. And then, umakyat ako sa COO. And then, sabi ko sa kanya, may kotse ako at that time eh. Apo. Binigay nila sa akin. So I had to, ma'am, here are the keys to your ano. Tapos sabi niya sa akin, Ato, why? Ma'am, I thought you hired me because you wanted someone whom you can trust. Apo. If I'm able to do this, kung kaya ko pala gumawa ng ganito, then ano pa ang pwede kong gawin sa likod nyo? Apo. So sinabi ko, I have to leave you po. Oh, yun. And then up to now, we're still close Apo. because of that. That was like 10 to 15 years ago. Ayan. Ayan. Natouch ka ba? Ba't Natouch parang ako. naiiyak ka? Ito siya may sa to. Kasi syempre, yung ganong desisyon hindi basta-basta eh. Magiging impulsive tayo pag ginawa natin yung parte natin na gusto ko to. Like, I have car na binigay sa akin ng kumpanya. Like yung Pero kay Sir Ato. aanuhin niya nga ang sasakyan kung Kaya wala nga. namang suporta, Oo, di ba? suporta, di ba? Oo. Na yung salitang trust. Yung salitang trust, yung talaga buong-buo dapat yun. Ayan! Pero mas maganda doon, ikakasal pa ako nung taon na yun.
Ay, talaga po. Ayan, syempre. Opo, Sir Ato. Ay, memorable pala talaga yun. Ayan. So, syempre, mga kabuwisenya at kabuwisenya, dito na rin nagtatapos ang kwento ni Sir Ato bilang HR consultant. Yes. Kaya naman, mga kabuwisenya at kabuwisenya, magbabalik po kami upang ipaalam namin sa inyo kung saan pwede matawagan si Sir Ato kung kailangan nyo ng isang HR consultant. Kaya naman, mga kabuwisenya at kabuwisenya, kami po ay magbabalik dito sa Coffee House Chat Behind the Notes. At nagbabalik po muli ang Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, alam mo, VJ Mark, natatouch ka pa rin kay Sir Until now, Ato, Sir di ba? Ato, Kasi ang natatouch pa ganda rin ng ako. kwento bilang HR consultant. Yes. Inisip kasi natin minsan mga kabuwisan nyo at kabuwisan niya, pag HR consultant kasi matapang, Opo, hindi tama malambot yan. yung puso, pero nalaman natin na hindi pala lahat. Tama, Di ba? tama din Ayan, siya. kaya Sir Ato, maraming salamat po. Maraming salamat Dahil po. mas bilang kabataan po, naliwanagan po kami na bilang isang HR consultant, hindi po siya madali, mga Hindi kabuwisan niyo. basta-basta talaga, oo. Opo, yan. Kaya naman, Sir Ato, any tips or advice po, hindi lang po pang kabataan, kundi para po pang kalahatan, kung ano po yung pwede nyong iiwan na isang linya lang naman po. Para po sa mga... Personal quotes, Opo, yes. yan. Okay, siguro ang gusto ko po sabihin ay excellence po. Excellent. Excellence in the workplace po. Try to stand out. Okay? Wag niyo po isipin na, ay, trabaho lang to. Opo. Yes, okay? Every decision you make every day will affect your future. Yes. Okay, so yun lang. Alright. Ayan. So, syempre, Sir Ato, saan po ba nila kayo pwede makontak? Ayan. Okay. Opo. Alright. Salamat po sa inyo. Ako po ang Ato Echivari po, ang aking pong contact details po. Maaari nyo po ako ma-contact sa aking email, which is hr.exodus@gmail.com. At kung mobile phone naman po, it's 0917-123-9248 po. Salamat po. Ayan. Maraming salamat po, Sir Ato. Thank you so Kay- much, Sir Opo. Ato. Kaya naman sa mga kabuwisenya at kabuwisenya natin, na mga patuloy pa rin sumusubaybay sa mga episode natin, wag nyo pong kalimutan, syempre, i-follow, i-like, at i-subscribe po yung YouTube channel ng Coffee House Chat Behind the Notes. At syempre po yung TV Maria na rin, di ba po? Tsaka syempre, hindi lang po to YouTube, worldwide po. At tsaka syempre yung Papanood sa iba't ibang Facebook. channel, no? Yes po. Tsaka po Yes. syempre yung Facebook po namin ng TV Marie at Coffee House Chat, wag nyo pong kakalimutan. Kaya syempre naman, mga kabuwisenya at kabuwisenya, click the notification Notification bell para bell. naman lagi kayong manotif kapag may mga bagong episode kami. Tama ka dyan, Kaya VJ naman, I'm your VJ Shannon. I am your VJ Mark. At ito ang Coffee House Chat Behind the Notes. Leading with purpose, guided by values. Thank you po, Sir Ato.